Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Mga Gawa, chapter 1, verse 8. Sinasabi dito na, "Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba na sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Ang Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa inyo mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat hinatulan ng Diyos ang kasalanan sa kamatayan ng kanyang anak. Kaya't ang mismong bagay na nakatugon sa ating kalayaan mula sa paghaton ay hindi ibinigay bilang resulta ng ating tagumpay laban sa kasalanan sa pamamagitan ng Espiritu, ngunit bilang pundasyon ng ating pagtatagumpay laban sa kasalanan sa pamamagitan ng Espiritu, sumakatuwid ay walang paghaton na nauna at sumuporta sa ating pagpapalaya at pagbabago. Sa katunayan, ang paggalaw ng Banal na Espiritu ay napakalakas na ginamit ni Pedro. Ang Banal na Espiritu ay magbibigay daan sa mga mananampalataya na gawin ang hindi magagawa ng lakas ng tao. Masyadong matagal na tumitingin ang simbahan sa mga sekular na teorya ng pamumuno, mga estratehiya sa paglago ng simbahan, politikal at panlipunang aktivismo, at napakaraming iba pang walang bungang pagsisikap na itayo ang simbahan at isulong ang kaharian ng Diyos. Ang pag-unawa kung sino ang Banal na Espiritu at ang pagiging empowermento ng Banal na Espiritu ay mahalaga sa pamumuhay ng isang buhay ng isang pagiging disipulo, saksi, misyon at paglilingkod. Ang balanse sa pagitan ng mga kaloob at bunga ng Espiritu, gaya ng itinuro sa atin ng Biblia, ay napakahalaga. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang lahat ng mga ministro ng lumang tipan, si Jesus at ang mga apostol, ay binigyan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu para sa epektibong ministeryo. Sa panahon ng bagong tipan, ang pagiging disipulo at ministeryo ay hindi mangyayari kung wala ang gawain ng Banal na Espiritu. Jesus ay naging modelo ng paraan para sa atin sa pamamagitan ng pagiging empowered at ministered sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang buong ministeryo ni Jesus sa lupa ay binigyan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Simula sa kanyang himalang kapanganakan, sa kanyang binyag, ang Banal na Espiritu ay sumasa kanya at dinala siya sa ilang upang talunin ang tukso ni Satanas. Pagkatapos ay dinala niya si Jesus pabalik sa Galilea. Pagkatapos ay pumunta si Jesus sa isang sinagoga sa Nazaret, kung nasaan binasa niya ang Isaiah chapter 61 verse 1 and 2 na nagsasabing ang Banal na Espiritu ay sa Jesus. Nang matapos niyang basahin ang talata, ipinahayag ni Jesus na natupad na ang propesiya. Siya ay pinahiram ng Banal na Espiritu upang ipahayag ang mabuting balita, upang mapalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit sa buong kanyang ministeryo sa lupa at maging sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Naglilingkod si Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Siya ay parehong nalungkot at nagalak sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kung papaanong kumilos ang Espiritu sa buhay ni Jesus, gagawin niya ang lahat ang mayroon ang Diyos para sa atin at gustong gawin ng ating buhay. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos sa aking daily devotions.